Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney Rowena Guanzon. Sabi niya, nahuli na si Saldico, very good. Make sure na maiuwi ng buhay. Ping Lacson, to hamon ni Attorney Guanzon kay Senator Lacson. Baka pwede mo na ipatawag ulit ang Blue Ribbon hearing sa flood control. Iharap ang 18 Marines plus Gutesa, tapos ipa-confirm kay Saldico kung totoo ang sinasabi nila. Ito na. Ang galing nitong napaka imaginative talaga ang utak ni Attorney Guanzon, ano? Oo nga. Nandyan si Saldico. Sa isang hearing, ha? Nandyan si Saldico. Nandyan yung Brave 18 Marines plus Gutesa, 19. Nandyan din ang Blue Ribbon. Diba? Eh sinasabi ni Lacson na lacking in believability. O ngayon, nandyan si Saldico ngayon. Diba para matapos ang issue, pinaka-the best is to confirm. Saldico, ito ang aligasyon ng mga Marines. What will you say? Do you confirm or deny? Yan ang napaka-exciting nga eksena pag maiuwi nila si Saldico dito sa Pilipinas. Pag sabihin ni Saldico na yes, totoo lahat ang sinasabi nila dahil ako ang nag-utos, nako, patay. Pag si Saldico ang nag-confirm yan, mapipilitan na ngayon ng na totoo pala, di corroborating na ang sinasabi ng mga whistleblower, pinapatotohanan na ng boss, ng mastermind, totoo. And under oath, totoo. Diba? Malakas na ebidensya na yun. And I believe, si Saldico, marami rin siyang hawak na ebidensya. Kaya pag nagkataon, may malilintikan dito. Pag natuloy itong senaryo na naisip ni Attorney Guanzon. Ang tanong, kakagatin ba ni Senator Lacson ang hamon na pag nandito na si Saldico, magpatawag siya ng Blue Ribbon, gagawin niya yung suggestion niya, Nako, pag gagawin ni Senator Lacson yan, maniniwala ulit ako sa kanya. I hope gagawin niya for the sake of yung taong bayan at saka yung sayang kasi yung nasimulan niya na ang ganda yung legacy iiwanan sana niya. Sabi niya, magre-retire na daw siya sa 2031. Goodbye politics. Yes. Pwede, pahinga na kayo. You have done so much for this country. Kaya lang, sana he will leave government service with a high note. Yung taas no siya. Sana hindi siya matulad sa ito, nakakalungkot na kwento, si Haring Solomon. He's the wisest of all kings recorded in the Bible. He's the richest. He's the most famous. Pati ang favor ng Panginoon nasa kanya. Kaya lang at the end of his career, na down. Dahil sa pagkakamali niya.
Kaya malungkot ang buhay ni Haring Solomon. Kaya sinulat niya yung Book of Ecclesiastes. Sabi niya, life is meaningless. It's all chasing under the sun. Maganda yung simula niya hanggang napalayo siya sa Diyos dahil sa kanyang mga asawa. So, to conclude the matter, sabi niya sa Ecclesiastes chapter, nakalimutan ko na, fear God and His commandments, for it is the duty of man. So, na-realize niya yung pagkakamali niya kasi lumayo siya sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At least, nagsisi siya. So, ito naman tayo, anong iiwan natin legacy sa mundong ito pagpanaw natin? Si PBBM sabi niya, legacy ko, wala nang magugutom na Pilipino. Wow, sana matupad. Ba't may parang suntok na buwan? Yung kahirapan natin ngayon, yung post ng kaibigan kong reporter, Cagayan de Oro, sabi niya, more than 500 urban poor kasama ang mga senior citizens. Pumila, natulog sa kalsada para lang makabili ng bigas nga tig 20 pesos per kilo. Kawawa ang ngayon. Naghihirap talaga, lalo na ito. Magtatagal pa itong oil crisis na ito. Paano matutupad yung wala nang magugutom na Pilipino? Yan ang legacy ng Marcos Jr. administration na puno ng korupsyon. So, ito, sana ang legacy ni Senator Lacson mabawi niya. For the last time, Sir Ping Lacson, ito na, pagkakataon, may pag-asa pa. Patawag mo si Saldico sa Blue Ribbon. Pagharap-harapin sila sa Brave 18 Marines at Orly Gutesa at i-confirm or deny yung aligasyon, yung pag-deliver ng mali-maleta sa mga nakatanggap. Sana nga mangyari ito. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang sweldo natin dito is namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mauna ni ang atop sa natagaan na mo og yero nga mga silupin lang in town. O kini ang iyang atop nga yero nga lata na gyud kaayo. Nga dagko na kayo og buslot. Makita gyud nato nga dako na gyud siya og mga buslot tungod sa gidugayon na nga ilang mga atop. Og karon mo pod ni ang yero nga mong ginahatag sa mong gitaba nga ilang iatop karon. Ano ka inilasin ka? Ganyan ni mo. Balik dai ni. Buyudan o diyan. Ug karon naman na gyud sa pag-atop ang among ginatapang nga yero.
So na pulihan na gyud tong ilang mga atop ganina. Sa naghatag og sin og salamat pod sa Ginoo nga dili na sad mi maulanan kay natagaan nami og sin. O so pila na dayto ka tuig ang inyong atop nga gaulanan na og mga buslot na? 13 na ka tuig ang among atop. So 13 na ka tuig. So dugay na gyud. Oo. Oo. So salamat kaayo. Salamat sad